Isa sa mga focus points ng period execution stage ay ang pag-record ng cash advance. Sa video na ito, tuklasin natin kung paano gumawa ng cash advance sa FMS. Sa cash advances page, i-click ang Add New Cash Advance button. O pwede rin i-click galing sa Quick Add button. Sa form, i-input ang reference. Tapos, ang amount. Naka-indicate din dito sa baba ng field ang amount na pwedeng ma-cash advance. Ito ay basis sa na-record na receipts at nakuhang disbursements or cash advances. Sunod ay ang date kung kailan ito na-issue. Tapos piliin ang posisyon ng opisyal kung kanino naka-issue ang cash advance. Sa pagpili ng posisyon ng opisyal, automatic na rin na ilalagay ng system ang pangalan nito base sa naka-register na user. Kung ang opisyal naman ay wala sa system, pwede rin namang i-input manually ang pangalan. Pag okay na, i-click ang Continue button. Makikita natin ang unang tab ng Cash Advance page ay ang pag-record ng liquidation. Para makapagdagdag, i-click ang Add Account button. Katulad ng disbursements, ang mga liquidation accounts ay connected pa rin sa mga nagawang commitments galing sa mga naihandang budget appropriations. Pagkatapos pumili ng commitment account, i-input ang reference. Tapos, ang amount. Indicated dito ang balance ng napiling commitment account at ang natirang amount ng cash advance. Mapapansin ninyo na sa FMS, bihira kayong magkakamali ng mga input amount dahil sa mga validation features nito. Magpatuloy sa pag-input ng issued date at payee name. Tapos i-click lang ang Save button. Pag okay na, pwede ninyong i-edit o i-delete ang mga nagawang liquidation kung kinakailangan. Maari din kayong magdagdag ng ilanmang liquidation accounts. Ang sunod na tab ng Cash Advance ay ang pag-record ng refunds. I-click ang Add Refund button. I-input ang reference. Tapos, ang amount. At ang date, i-click ang Save button pag okay na. Ulitin lang ang proseso sa pag-record ng ibang cash advances. Ngayon, tignan natin kung paano mag-generate ng Subsidiary Ledgers for Cash Advances o SLCA. Sa period page, pumunta sa Generate Reports tab. Piliin ang Subsidiary Ledgers for Cash Advances, tapos iselect ang Accountable SK Official na gustong gawan ng SLCA report. I-set ang mga signatories at i-click ang Generate Report button. So, ayan, napakadali lang mag-record ng cash advance, liquidation, and refunds at magpresenta ng SLCA gamit ang FMS.